Nagpahayag ng pag-aalala ang mga OFW kaugnay sa kanilang seguridad, benepisyo at suporta habang sila'y nasa ibayong dagat. Isa sa pinakamatinding pangamba ay ang kawalan ng pensyon sa kanilang pagtanda, lalo na kung uuwi na sila sa Pilipinas at wala silang makukuhang tulong mula sa pinagtatrabahuan ng bansa o sa gobyerno natin. Si Cherry Light sa iba pang detalye ng balita. Sa kabila ng mahalagang papel na ginagampanan ng Overseas Filipino Workers o OFW sa ekonomiya ng bansa, marami sa kanila ang umaasang sarili nilang diskarte ang magiging sandigan sa pagre-retiro. May mga nag-iipon, bumibili ng lupa, nagpapagawa ng bahay o nagnenegosyo habang nasa abroad. Ang iba naman ay voluntaryong naghuhulog sa Social Security System o SSS o kaya'y naglalagak ng puhunan sa insurance, ngunit hindi lahat ay may sapat na kaalaman o kapasidad para makapaghanda. Marami ang nangangamba na sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas ay wala silang matatanggap na suporta kahit pa dekada-dekada ang kanilang sakripisyo sa ibang bansa. Siyempre, andun yung worries mo. Kasi what if magfo-for good ka, di ba? Tapos matanda ka na. So, like me, ginagawa ko through SSS. Para just in case mag-retire ka at 60s, at least may pension ka na matatanggap sa SSS. Siyempre po, of course, isa na yun sa reason. Kaya nga nagpupursige. Mostly nakapokus pa muna ako sa education ng mga anak ko. Yun muna ang goal ko para matapos muna nila. Para sa akin po as OFW, nag-aalala po syempre kasi sobrang tagal din nung tinigil namin bilang OFW. Tapos wala rin kaming pension as dito sa Pinas. Nag-aalala po, pero kailangan po dapat may extra savings ka talaga. Tas hindi ka naman forever sa abroad, kaya dapat mong mag-ipon, hindi kung nandun ka pa, kaya mo pang magtrabaho. Kaugnay nito, kabilang sa mga plataporma ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsasabatas ng OFW Retirement Security Act, isang panukalang batas na magtatatag ng mandatory pension system para sa mga OFW. Sa ilalim nito, hindi lamang ang mga OFW ang mag-aambag, kundi pati na rin ang gobyerno at ang employer. Lilikako ng OFW Retirement Security Act na magtatatag ng isang mandatoring pensyon na may kontribusyon ng gobyerno at ang employer. Maganda po yung plataforma niya, tapos sana po kung mangyayari man yun po ay matutupad. Bukod dito, isusulong din ni Pastor Quiboloy ang Retirement Saving Program na magbibigay ng tax incentives sa mga OFW para sa kanilang pag-iipon. Isusulong ko rin ang tinatawag na Retirement Savings Program, RSP, kung saan magkakaroon ng tax incentives ang mga OFWs katulad ng tax deductions para sa kanilang kontribusyon at tax benefits on withdrawals. Si Pastor Quiboloy ay tumakbo bilang isang senador at nakita ko sa isa niyang plataforma pabor sa atin mga ka-OFW dahil ito po yung Retirement Savings Program. Napakaganda po siyang programa dahil ay mapipilitan pong mag-save para sa ating sarili dahil pagdating ng panahon, pag tayo'y manghina na, wala na po tayong maaasahan. Kaya napakagandang programa, di ba? Kabilang din sa kanyang prioridad ang pagsasabatas ng mandatory deployment ng legal at medical attachés sa bawat konsulado at diplomatic post para matiyak na may kaagapay ang mga OFW sa panahon ng pangangailangan. Pagsasabatas ng mandatoring pagtalaga ng legal at medical attachés sa bawat konsulado o diplomatikong post upang may kaagapay ang ating mga OFW sa panahon ng kagipitan at pangangailangang medikal o legal. Yun po ay pinaka-importante lalo na sa Middle East. Marami po tayong mga OFW na nangangailangan ng tulong. Magkasakit, takbo doon sa ospital at charge sa sarili. Mas okay na yun kung mayroon mismo sa embassy ng pinagtatrabaho nating country at doon pupunta ang OFW
para hihingi ng tulong kung sakali man may problema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNI News.